Ang Barlaan at Josaphat. Ang Barlaan at Josaphat noong 1708 ay ang una't pinakabuluhang salin sa Tagalog ng prosang umiinog sa buhay ng dalawang santo. Ang buong pamagat ng aklat ay aral na tunay na totoong pag-aakay sa tao ng mga kabanalang gawa ng mga maluwalhating santos na si Barlaan ni Josaphat na ipinalaman sa sulat ni Senior Juan Damasceno na salin sa Tagalog ni Fray Antonio de Borja. Si Fray de Borja ay sinilang sa Valencia, Espanya noong 1644. Naging misyonero siya at ipinadala sa Pilipinas sa edad 27. Iba't ibang matataas na tungkulin ang hinawakan niya bago naging prokurador ng mga Hisweta. Namatay siya noong Enero 27, 1711, 3 taon pagkatapos payagan ng simbahang Katoliko na ilathala ang kanyang salin sa Tagalog mula sa Griego. Ang akda ay tungkol kay Josaphat na kahit na iniwasan na ng amang si Abiner ng India sa pagiging Katoliko. Ang kagustuhan din ng may kapal ang nasunod sapagkat si Barlaan, isang pare, ang naatasan ng Panginoon upang gawing Kristiyano si Josaphat. Sa wakas, pati na si Abiner ay naging Kristiyano. Doktrina Kristiyana. Ang doktrina ay ang pinaniniwalaang gawain, tungkulin ng nilalang at kautusan ng Panginoong Diyos. Ang panahon ng panitikang pansimbahan ay naganap sa taong 1565 hanggang 1872. Layunin ng mga Espanyol na ipalaganap ang Kristyanismo, kaya mayroong nakahandang doktrina upang mabusog sa parangal ang mga Pilipino. Isa sa pangunahing nobelang panrelihiyon ay ang Bantog na Doktrina Kristiyana na isinulat noong 1573. Ang pagkakabuo nito ay nakatulong ng malaki sa mga prayle sapagkat naging mas mabilis ang pag-unawa ng mga Espanyol sa wikang katutubo dahil naipalaganap nila ang Kristyanismo. Napakahalaga ng aklat na ito sapagkat ito ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1573 ni na Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Neva. Ito ay nakasulat sa Tagalog at Espanyol. Ang nilalaman nito ay mga dasal, 7 sakramento, 7 kasalanang mortal, 10 utos, pangungumpisal, at katisismo. Ito ay binubuo ng 87 pahina na ginapitan ng pinakamainam na papel na tipong silograpiko at ipinalimbag ito sa Maynila ng mga pareng Domeniko. Ito ang ginagamit ng mga Pilipino sa simbahan, sa plaza kapag mayroong pagtatanghal at ilang mahalagang okasyon katulad ng pista. Ang mga dasal ng pumalit sa epiko, meto at kwentong bayan. At ang mga prayle ang nagmistulang pumalit sa mga babaylan. Mula sa babasahin sa Batikano, ang nasa takip ng aklat ng Doktrina Kristiyana ay pangalan ni Padre Domingo Neva, subalit sinasabi sa pananaliksik na ang may gawa ng aklat ay si Juan de Plasencia. Ang mga kopya ng aklat na ito ay hindi na makikita sa panahong kasalukuyan, bunga ng lindol, sunog at mga sakuna na dumating sa mundo na ikinasanhi ng pagkawala ng mga naitagong kopya ng aklat. Ang naitatabi na lamang na kopya ng aklat ay ang mga naipadala sa Europa noong 16, 17 at 18 siglo na hindi o walang Katologo. Pinaniniwalaan na ito rin ang kopya ng Doktrina Kristiyana na ipinadala kay Haring Philip II ng Espanya ng Gobernador General ng Dasmariñas noong taong 1573 na nakitang muli sa taong 1946 na nasa pagmamay-ari ng isang Parisian na kolektor na nangangalang William H.
Schwab na taga New York. Binili niya ang aklat na ito sa taga Paris at dinala sa Estados Unidos at inialok kay Lessing H. Rosenwald sa halagang nasa $5,000. Dinala naman ito sa aklatan ng Library of Congress ni Rosenwald kung saan matatagpuan ito sa kasalukuyan. Ang kopya naman na nakasulat sa bersyon ng incheck ay matatagpuan sa Biblioteca Nacional ng Madrid. Urbana at Felisa. Ang Urbana at Felisa na ang buong pamagat ay pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at si Felisa ay binubuo ng palitan na liham ng magkapatid. Ang lalong bata, si Felisa, ay nag-aaral sa isang kolehiyo ng mga babae sa Maynila. Samantalang ang nakatatanda, si Urbana, ay puno ng parangal sa kanyang kapatid hingil sa kung ano ang dapat ugaliin sa iba't ibang pagkakataon. Binabanggit niya ang mga tukso at panganib sa landas ng kabataan at sinasabi kung paano maiilagan ang mga ito. Ang paksa ng mga sulat ay naglalaman ng mga sumusunod. Sa katungkulan sa bayan, sa pagpasok sa paaralan, ang pakikipagkaibigan, ang kaasalan sa sarili, sa piging, ang salitaan, paglagay sa estado. Sa paunawa sa babasa ng aklat ay ipinaliliwanag ni Padre Modesto de Castro na ang pangalang Urbana ay sagisag ng urbanidad o kabutihang asal o good manners sa Ingles. Ang pangalang Felisa ay galing sa Espanyol na feliz, maligaya, at ang sinasagisag ay ang kaligayahang natatamo dahil sa pagpapakabuti at pagkamasunurin. Ang pangalang Honesto ay sagisag ng kalinisang budhi at karangalan.